do. And yes, I know you hear, for you are here, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, for all your promises are true, and I believe. I lift my hand to reach your face, find in your arms a hiding place, to be enfolded there within your care, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, for all your promises are true, and I believe. I speak your name into the night, seek through the pain your healing light, and then I will not fear, for you are here, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, for all your promises are true, and I believe. Secure my heart, Lord, as I kneel. Make sure my trust, my all I yield. Then I'll be one with you in all I do, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, for all your promises are true, and I believe. Heavens praise his name, praise Jehovah in the highest. All his angels praise proclaim, all his hosts together praise him. Sun and moon and stars on high, praise him, O ye heaven of heavens, and ye floods above the sky. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high, and his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. Let them praises give Jehovah, they were made at his command. Them forever he established, his decree shall ever stand. From the earth, oh, praise Jehovah, all ye floods, ye dragons all, fire and hail and snow and vapor, stormy winds that hear him call. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high, and his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. O ye fruitful trees and cedars, O ye hills and mountains high, creeping things and beasts and cattle, birds that in the heavens fly,
kings of earth and all ye people, princes, raiders, judges all. Praise his name, young men and maidens, stranger men and children small. Let them praise in Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. Magandang gabi mga kapatid. Yun po yung ebis ng gabi. At oras po ng ating pag-aaral po sa Facebook, sa ating Facebook Live. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos at patuloy po ang ating gawain sa ganitong paraan. Tayo nagpapasalamat na pwede natin gamitin ang teknolohiya sa pangangaral po ng Ebanghelyo. So binabati natin ang ating mga kakabsat, JT Northern Luzon, at dumadumang mga lugar sa Pilipinas, na Ibang Garabi, Kadakaya Amin, Kakabsat, at ang ating mga katugangan dyan sa may Bicol Region, Diyos Marahay na Banggi sa Indugabos, at ang ating mga kabugtuan sa may Samar, Leyte, mahupay ang gabi, kabugtuan ko ang Kristo, at ang ating mga kaigsuonan, Bisaya, mga Cebuano, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsuon. So, yung mga taga-Pangasinan, bago natin makalimutan, mga Santos Sialabi, Edge kayo nami. Karamihan po ng mga lingwahe, pwede nating matutunan, pero marami na ako nakausap, pati ako mismo, sinasabi mahirap pag-aralan po yung Pangasinan. Siguro po. So, ang ating pong paksa sa gabing ito ay tungkol po sa paggawa ng mga desisyon. Great decision, sa ating buhay. Dumarating po yung ganon sa lahat ng mga tao, kahit po sa mga naging alagad ng ating Panginoon, pati yung mga ginamit niya sa pangangaral po ng Ebanghelyo, kanyang mga apostol. Sila po'y dumaan sa ganung proseso ng paggawa ng napakahalagang desisyon. So ito po ang ating pag-aaralan. Ang gagawin po natin ay titingnan natin yung mga halimbawa sa Biblia ng mga tao, mga alagad ng Diyos na gawa ng desisyon. So dito po ang ating pong pangunahing teksto ay dito po sa Joshua chapter 24. Dito po sa may verse 15. Si Joshua po ang naging kapalit ni Moises sa pagpasok po sa lupang ipinangako. Dahil po si Moises po nagkasala nang sabihin ng Diyos na kausapin mo yung buto, pero siguro dahil sa inis sa mga tao sa paligid niya na titikas ng ulo, pinakpok niya. At nagsalita siya ng mga bagay hindi nararapat. Kaya siya hindi pinahintulutan ng Diyos na pumasok sa lupain ng Kanaan. Ang pinalit po niya ay si Joshua. Yun po sa Joshua chapter 24 sa verse 15, ito ang mababasa natin. Ngayon kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin niyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos na mga Amoreo ng lupain nila ay inyong tinitirahan, ngunit sa galang akin at sa aking sangbahayan, kami maglilingkod sa Panginoon. Ito pong talatang ito ay nagbibigay sa atin ng necessary inference na itong mga bayan na pinangunahan ni Joshua ay mga taong hindi tapat sa Panginoon. Sa kabila po ng mga biyaya at proteksyon na binigay sa kanilang Panginoon patungo sa lupain ng Kanaan. Pero ang desisyon po na ginawa ni Joshua o ni Josue at ang kanyang sangbahayan ay ganito.
Ngunit sa aking saganang akin at sa aking sambahayan, kami maglilingkod sa Panginoon. So po yun ay dakilang desisyon na ginawa po ni Joshua sa gitna po ng konteksto na mga kababayan niya hindi masyadong tapat sa Panginoon. Sa mga pagkakataon na kinakailangan nating gawin itong mga ganitong klaseng dakilang desisyon, usually it is a turning point in life. Sinasabi sa atin, it points the direction that one intends to go. Halimbawa, sa binasa nating talata, si Joshua, nakita natin ang kanyang gustong puntahan. At yun ay kanya maglingkod sa Panginoon. At ang kanyang mga kababayan na hindi sila tiyak kung ano ang direksyon ng kailang pupuntahan. Minsan sa ganitong mga desisyon na kailangan natin gawin, ito po ay tinatawag nating crossroad. Kasi may dalawang pagpipilian natin kung saan tayo pupunta. Halimbawa po doon sa Mateo chapter 7, mayroong dalawang daan na pwedeng puntahan ng tao. At kung siya maggagawa ng desisyon, dalawa lang ang kanyang pupuntahan. So they are crossroad, ano po. Always two alternatives. Basahin po natin sa 7, verse 13, verse 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. So, yun ang isang daan. Yung isang daan, yung kabilang daan, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyo. So, dalawa. Ano bang, saan ka ba pupunta? Yung maluwang na daan at malapad ang pintuan, o sa makipot na daan at makitid ang pintuan. So, dalawa. They are crossroad decision. Ano po. At sa ganito desisyon natin ginagawa, kung tayo po ay pupunta sa tamang desisyon, ito yung nagpapalakas ng ating karakter bilang tao at bilang mga anak ng Diyos. So kaya nga po itong ating magiging pag-aaral po sa gabing ito. Unahin po natin si Lot. Si Lot at si Abram, sa pagkakataon nito, pangalan pa niya Abram, hindi pa Abraham, sila po yung biniyayaan ng Diyos. Katulad po ng ipinangako ng Diyos kay Abram. Kung tawagin siya mula sa lupain ng Ur at inulit po sa lupain ng Haran, binigyan siya ng pangako ng Diyos. Basahin po natin sa Genesis chapter 12. Alam po niyo, ito yung pinaka-summary ng buong Biblia kung tutungusin. Dito sa Genesis chapter 12, ito po ang ating mababasa. Magsimula tayo sa una hanggang ikatlo. Lampas po tayo, naging Exodus na ito. Ito yung mga pangako ng Diyos kay Abraham. Ano po? Ito actually ang talagang para bagang crucible ng Biblia. Dito natin makikita ang bahagi kahulugan ng Biblia. Basahin natin. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Tandaan natin, hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. O sabi nito, siya pagpapalain ng Diyos. At siya magiging pagpapalain ang mga tao dahil sa kanya. So si Lot ay pamangkin ni Abraham. Siya sumama kay Abraham patungo sa lupain ng Kanaan. Kaya nga po, si Lot din ay biniyaan ng Diyos. Katulad din naman ni Abraham o ni Abraham sa pagkakataon na ito. Pero dahil po sa biyaya, dumami ang kailang hayupan, nagkaroon po sila ng pagtatalo, yung mga pastol ni Abraham laban sa mga pastol ni Lot. Ang sabi ni Abraham, hindi tayo dapat mag-away ni ating mga pastol sapagkat tayo magkapatid, sabi ni Abraham. Hindi po sila magkapatid sa kahulugan na sila magkapatid, literally. Sila magkapatid sa kahulugan na sila magkamag-anak dahil si Lot ay pamangkin ni Abraham o ni Abraham later on. Ang sabi po sa atin dito, sa Genesis 13, verse 5, verse 6,
Si Lot ay sumama kay Abraham ay mayroon din mga tupa, baka at mga tolda. Hindi makayanan ng lupain na sila'y maniraang magkasama sapagkat napakarami ng kailang pag-aari. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastol ng hayop ni Abraham at ang mga pastol ng hayop ni Lot. Ang Cananeo at mga Perizeo na ninirahan noon sa lupain. So napakarami nila sa lupain. At sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayo magkaroon ng pagtatalo sapagkat ang ating mga maging ating mga pastol sapagkat tayo magkapatid sa kahulugan sila magkamag-anak. Hindi ba nasa harapan mo ang buong lupain? Umiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo nasa kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. At inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon, yung Garden of Eden, gaya ng lupain ng Ehipto, na pampapasin po natin, pag may mga tagtuyot, ang lupain ng Ehipto ay walang tagtuyot. Ito'y, at sa gawin ng Zoar, ito bago winasak ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. At pinili ni Lot para sa kanyang buong libis ng Jordan at siya'y naglakbay at sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay kanya. So yun po makikita natin. So sila'y naghiwalay. Pero nagdesisyon si Lot. Ano po ang basihan ng kanyang desisyon? Ang kanyang desisyon from physical point of view, maganda. Ay sabi rito, sa English kanya, Lot lifted his eyes and saw all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of Egypt as you go towards Zoar. So ito yung mga mabuting lupain dahil maraming tubig. So ito yung favorable sa kanilang mga tupa, sa kanilang mga hayop. So yun ang pinili ni Lot. Yung lupain na yun na para sa kanya ay maganda sapagkat ito ay matubig, maganda, pabor sa kanyang mga hayop. Kaya lang, mapapasin po na isang bagay na hindi niya tinignan. Ang hindi niya tinignan, mga kapatid, ay yung katotohanan na mga tao sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. So yung decision na pinili niya, very decisive siya, pinili niya lugar ng Sodom at Gomorrah. From physical point of view, maganda, yung lupa, matubig, favorable sa kanyang pamilya at sa kanyang mga hayop. So, yun ang pinili niya. Ito na makikita natin kung anong consequence ng decision ni Lot. Si Moises. Si Moises po ay isang Hebreo na dahil po dumarami ang mga Hebreo sa lupain ng Ehipto, natakot ang Paraon. Na baka sakali kanya pag nagkaroon tayo ng digmaan, ang mga Hebreo ay kakampi sa ating kalaban at tayo matatalo kanya. So noong una, ang ginawa ng Pharaoh ay pinahirapan niya mga Hebreo, ginawa silang alipin. Dahil dumadami pa rin sila, gumawa po siya ng kautusan ng bawat mga sanggol na lalaki na mga Hebreo papatayin. At dito sa kasaysayan ni Moises, hindi siya namatay dahil siya po'y nilagay ng kanyang ina sa isang sisidlan sa ilog at sinundan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na makalimutan ko pangalan niya, si Miriam. At nakita ni Miriam na siya pinulot ng anak na dalaga ng Paraon. At naghanap siya ng mag-aalaga. Sabi ni Miriam, meron pong babaeng Hebreo na pwedeng mag-alaga sa bata kanya. So, siya po inalagaan ng ina ni Moises. Pero siya tinuloy na anak ng Paraon. Dahil po sa kalagayan niya sa lupain ng Egypto, siya anak ng makapangyarihan. So, siya naging parang tagahipsyo. Siya po'y mayaman, may kapangyarihan. Pero dumating po ang pagkakataon na iniwan niya. Hindi po nasusulat sa Biblia kung paano nalaman ni Moises na siya isang Hebreo. At kung paano nakilala ni Moises ang Diyos pagkat siya lumaki practically as an Egyptian. Pero dito po sa Hebrews chapter 11 verse 24, by faith,
when he became of age. So ang nakikita natin, although walang katibayan, na tinuruan siya ng kanyang ina na nag-alaga sa kanya, di ba? Tinuruan niya tungkol sa tunay na Diyos at sa lahi ng mga Hebreo. Sabi po sa atin dito, by faith. So by faith, ito'y sinabi sa kanya ng Diyos. Sapagkat ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. O maaaring ito'y sinabi ng Diyos sa kanyang ina at sinabi ng kanyang ina kay Moises. Pero ang talagang katotohanan, ito'y galing sa Diyos. Yung nabanggit na totohanan. When he became of age, nung siya nagkaroon ng isip, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Tinanggihan niyang tawagin siya ng anak ng Paro. Choosing rather to suffer affliction with the people of God. Dahil nakita natin ang kasaysayan ng Moises, kung paano sila naglakbay palabas ng Ehipto, at sila po ay umikot ng 40 taon sa ilang bago sila nakapasok sa lupain ng Canaan, maliban kay Moises. Choosing rather to suffer affliction. Pinili niya yung kahirapan kasama ng mga anak ng Diyos with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Sabihin, passing pleasures of sin. Anong ibig sabihin, no? Ang lupain ng Ehipto ay isang lupain ng makasalanan. Number one, hindi sila sumasamba sa tunay na Diyos. At dahil hindi sila sumasamba sa tunay na Diyos, ang lupain na yon ay may karamihang kasalanan. Katulad nung sinasabi sa Romans chapter 1, ng mga Gentiles at ang mga taga-Ehipto ay mga Gentiles. Iniwan nila ang tunay na pagkakilala sa Diyos, kaya pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang sari-saring masasamang pita. Nasabi dito, than to enjoy the passing pleasures of sin. Gandang kabuhay sa Ehipto at yung kasalanan ginagawa sa lupain ng Ehipto. Ito po isang maikling talata, ang malaking praise, the passing pleasures of sin. Lahat ng kasalanan, all sins are pleasurable. Dahil kung hindi gagawin ng tao yan. Kaya lang, negative side ng sin, hindi lamang kayo mapaparusahan eventually, pero ito'y passing pleasures. Hindi ito nagtatagal. Ito'y pansamantalang kasiyahan lang. Pansamantala, dahil hinto rin. Walang kasalanang nagtatagal. At eventually, ikaw ay mapupunta sa kapahamakan. So, iniwan ni Moises yun. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he looked to the reward. So, yung treasures in Egypt, kayamanan, kapangyarihan, kasama ng passing pleasures of sin. Pinili ng Moises ay maghihirap, iwanan niyang karangyaan at kapangyarihan sa Egypto para sa Diyos. Ito pong interesting na talata sa verse 26. Esteeming the reproach of Christ. So in other words, meron na silang idea kung tungkol sa ating Panginoon pagdating ng isang tagapagligtas sa inyo. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Look to the reward. Meron gantimpala. Alam po yung gantimpala na yan, yung mga langit na lupain, kanya. Heavenly country. Yun ang nasa kanilang kaisipan. Hindi natin lang kung ano extent ng kailang pagkaalam tungkol sa langit. Pero they have a knowledge of heaven, di ba? A heavenly country, sinasabi sa atin. So yun ang decision ni Moises. Pinili niya iwanan ang karangyaan sa Egypto at piliin niyang maghirap dahil sa ating Panginoon. Si Joshua, yung binasa natin kanina, ito po ang makapasok na sila sa lupain ng Canaan na ibigay ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa bansang Israel, nakamtan na nila yung lupain. Pero pasinin po niyo ang sabi niya sa Joshua, chapter 24, verse 15. And if it seems evil to you to serve the Lord. So tingnan po niyo yung kalooban ng mga taga-Israel. Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos kung paano sila nakalaya sa lupain ng Ehipto at nakaabot sa lupain ng Canaan. Pero hindi pa rin nila pinili na paglingkuran nila ang Panginoon. And if it seems evil to you to serve the Lord, ganyan,
Choose for yourselves this day whom you will serve. Bahala kayo kung sino yung paglilingkuran nyo kanya. Whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the river, yun ang lupain ng Egypto, or on the other, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell, yung mga Diyos na mga Morita, na kung saan silang katira. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ganyan. So, sinong pipili niyang paglingkuran? Yung Diyos-Diyosan sa lupain ng Egypto, kanya, na pinaglingkuran ng inyong mga magulang, o yung mga Diyos na mga Morita, na kung saan kayo nakatira, kanya. But as for me and my house, we will serve the Lord. So, dalawang pwedeng puntahan ni Joshua. Pwede siyang pumunta sa daan patungo sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, o pumunta siya sa daan na patungo sa paglilingkod sa Diyos. Pinili niya ang paglilingkod sa Diyos. So, pinakikita ang karakter pananampalataya ni Joshua, di ba? Si Joshua po yan. Si Ruth. Si Ruth, hindi po siya Israelita. She was not an Israelite. She was not an Hebrew woman. Siya po ay taga-Moab. Moabites. Alam po, may dalawang bansa. Ang bansa ng Ammon at Moab. Ito yung mga lahi na galing sa dalawang anak ni Lot. Dahil sila'y tumakas sa bundok at kinakailangan ng lahi ng kailang ama ay magpatuloy. Yung dalawang anak ni Lot, sinipingan nilang kailang ama at nagkaroon silang mga anak. Yung isa, ang naging pinanggalingan ng bayan ng Moab at yung isa naman yung bayan ng Ammon. Pero dito, si Ruth ay isang Moabita. Si Noemi, na kanyang biyena at may dalawang anak, pumunta sila sa lupain ng Moab para makipagsapalaran. Pero eventually, namatay ang kanyang dalawang anak, so bumalik na si Ruth sa lupain ng Israel. Pero si Ruth, pinili niyang huwag umalis. Pinili niya sumama kay Noemi. Ito po sa Ruth chapter 1, 15-16. And she said, Noemi, look, your sister-in-law is gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. So yun ang natural na gagawin nila dahil di naman sila mga Hebreyo na sumasamba sa Diyos. So kung babalik na kayo sa lupain ninyo kanya, lupain ng Moab, sambahinan nyo kanya yung mga Diyos-Diyosan ninyo kanya. Pero ang sabi ni Ruth, but Ruth said, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people and your God, my God. So dalawa po yung babaeng ito. Dalawa yung manugang ni Noemi. Yung isa at si Ruth. Dito natin makikita na maaaring tinuruan sila ni Noemi. At tinuruan sila ng kailang mga asawa. Si Ruth at saka yung isa. At nakilala nilang tunay na Diyos. So si Ruth, pinili niya nasambahin ang tunay na Diyos kasama ng kanyang biyanang si Noemi. At ang papasin po natin, si Ruth ay naging lahi ng ating Panginoon. Nasama siya sa lahi ng ating Panginoon. Sa mga pinanggalingan na lahi ng Panginoong Jesucristo ayon sa laman, marami doon ay hindi Hebreyo. Ito'y galing sa ibang lahi. Pero yung mga asawa nila Hebreyo. At si Ruth, yun makikita natin. Dahil sa kanyang tamang desisyon na wag bumalik sa lupain ng Moab at sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kundi sumama kay Noemi at sambahin niya ang tunay na Diyos, siya po'y naging kasama sa lahi ng ating Panginoon. Eventually, ang naging asawa ni Ruth ay si Boaz. Meron pong batas sa ilalim ng Kausil ni Moises na kapag isang tao, isang lalaki ay namatay, may asawa at namatay, at hindi siya nagkaroon ng anak, yung pinakamalapit na kamag-anak ang maging asawa ng kanyang byuda. Yun ang kautusan. So, ang pinakamalapit na kamag-anak ay si Boaz. So, siya naging asawa ni Ruth. At sila po'y kasama sa lahi ng ating Panginoon. So, ito yung karangalan na naibigay kay Ruth dahil sa kanyang desisyon na imbes na bumalik sa lupain ng Moab at sumamba sa kailang mga natural na Diyos-Diyosan,
So, iniwan niya. Iniwan niya mga Diyos-Diyosan, iniwan niya kanyang sariling bayan, at sumama kay Noemi, at naglingkod sila sa tunay na Diyos. Tingnan po ninyo. Dito sa verse 5, naging anak ni Salmon kay Raab, si Boaz. Si Raab, ito po yung patuto, galing sa lupain ng Jericho. Naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed, at naging anak ni Obed si Jesse, at naging anak ni Jesse si Haring David. So bakit nandito si Ruth? Sapagkat galing siya kasama sa lahi ng ating Panginoon. So tingnan niya, tamang desisyon ni Ruth. On the other hand, si Orpah, na bilas ni Ruth, bumalik siya. Dito po sa verse 4, bumalik siya. Then they lifted up their voices and wept again dahil mag-ihiwalay na sila. And Orpah kissed her mother-in-law, but bumalik na siya sa lupain ng Moab. But Ruth clung to her kanya. Hindi umalis si Ruth kay sa kanyang biyenang si Naomi. So si Orpah ay isang natural na tao. Sinunod lamang niya ang alam niya. Pero si Ruth ay pambihira. Bakit? Sapagkat sinunod niya, hindi siya kanya, kundi ang tunay ng pagsamba sa tunay ng Diyos. Yung prodigal son. Ito yung prodigal son, ito po isang normal na bata na ayaw niya yung pamamahala ng kanyang ama at nangahas na kunin niya ang kanyang mana, samantalang hindi pa naman namatay ang kanyang ama. So wala pa siyang karapatan sa mana. So pinagbigyan siya ng kanyang ama at siya pumunta sa malayong lupain. Lupain na hindi lupain ng mga Hudyo. Bakit kanyo? Pag pinag-aralan po natin itong kasaysayan ng prodigal son, siya pumunta sa lugar na kumakain ng baboy. Obviously, hindi Israel yun. Dahil sa Israel, pinagbabawal ang pagkain ng baboy. Pagka tinuturo ng marami. So, nilustay lang niya ang kanyang kayamanang namanang. Hanggang sa pagkakataon na siya ay nagalaga ng baboy at inihintay lamang niyang kainin yung natirang kinain ng baboy. At siya nagutom. At siya nakapag-isip kanya. Nababalik na siya sa kanyang ama at sasabihin niya, di na karapat-dapat ituring mong mga anak, kundi tulad ng iyong mga lingkod. Ganyan. Dito sa Luke chapter 15 verse 18, nung nahimasmasan ang isip ng prodigal son, I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven. Ito ang pansinin po natin. Kapag nagkasala tayo sa isang tao, hindi lamang tayo sa tao nagkasala, kundi nagkasala rin tayo sa Diyos. Kung makikita natin si Joseph, ganun din. Yung asawa ni Potiphar na nagkaroon ng pagnanasa kay Jose, pinipilit niya sipingan siya ni Jose. Pero sabi niya, hindi ko magagawa ang bagay na ito. Ito'y kasalanan sa langit at sa aking amo sapagkat ang lahat ng mga bagay pinagkatiwala sa akin, maliban lang sa iyo sapagkat ikaw kanyang asawa. Ganyan. So, pag nagkakasala tayo sa isang tao, nagkakasala rin tayo sa Diyos. So, sabi rito, I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. So, ito po isang, pag tayo po ay nagsisisi, ito'y may pagpapakumbaba at pagkikilala sa iyong kasalanan. Otherwise, hindi ka hingi ng tawad. Kung hindi mo tinatanggap na kinagkasala. Ang unang step ng pagsisisi, kilala mo nagkasala ka. Pangalawa, sabi nga ni Pablo, ito nagkakaroon ka ng lungkot sa Diyos dahil nagkasala ka. You have godly sorrow kanya. Pagka ganun kayo magsisisi. Tingnan niyo itong taong ito, kilala ng Diyos. I have sinned against heaven. Ganyan. So, meron siyang godly sorrow. Dahil alam niyang nalungkot ang Diyos dahil sa kanyang ginawa. Sabi niya, I will rise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against you, against heaven, and then before you. And I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Gawin mo na lang kayo sa iyong mga upaang lingkod. Ganyan. Huwag mo na aking ituring na iyong anak. Pero siyempre, tinanggap siya ng kanyang ama.
Meron pong kasabihan, at ito'y totoo, matitiis ng anak ang kanyang magulang, hindi matitiis na magulang ang sino man sa kanyang mga anak. Totoo po yun. Sa pagkakataon na ito, yung ama niya, malayo pa yung kanyang anak. Gulo-gulo nito ang kanyang damit at walang suot ang kanyang pangyapak, ang kanyang mga paa. Naawa na siya sa kanya. At siya tumakbo at sinalubong niya ang kanyang anak. Itong parable of the prodigal son, ito po'y patungkol sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung tayo nagkasala at tayo gusto bumalik sa Diyos, tatagapin tayo ng Diyos kanya. Kung tayo nagsisisi at gusto sumunod sa kanyang kalooban. So ito'y magandang desisyon ng prodigal son. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Ginawa niya kaagad at siya magsisi. So those are decisive decision. On the other hand, may mga halimbawa na tinatawag nating indecision. Ito yung pagkakataon na hindi mo magawa yung dapat mong gawin. Ang pinakapangunahin po ito yung asawa ni Lot. Nung nakipag-bargain po si Abraham sa Diyos, kung may 10 bang matira na matwid sa lupain na yun, gugunahin mo ba yung lupain na yun? Ganyan. Hindi, alang-alang sa 10. Ganyan, walang 10. Hindi ko alam kung 10, 5. Pero hindi siya walang nakaabot ng matwid na gano'n. Sabi ng 2 lalaki, 2 anghel kay Lot, kung meron ka pang mga anak at kamag-anak dito, kaya sama mo na sila. Pero yung kanyang mga manunggang na lalaki, pinagtawanan si Lot. Hindi natin alam kung anong dahilan. Marang hindi sila naniniwala kay Lot. Hindi rin natin masasabing wala silang respeto kay Lot. Dahil si Lot ay inilarawan na isang matwid na tao na naahapis araw-araw dahil sa kasamaan ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Yung pinakasulat. Dito po, basahin natin sa 2 Peter, kung di po nagkakamali. Dito po sa 2 Peter chapter 2. Si Lot ay matwid. So, hindi siya pagtatawanan dahil hindi sila naniniwala sa kanya. Dahil hindi siya panipaniwala. Sapagkat si Lot ay isang taong matwid. Dito po sa 2 Peter chapter 2. Dito po sa verse 6. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, making them an example to those who afterward would live ungodly. And delivered righteous Lot, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked. For that righteous man dwelling among them tormented his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deeds. So, hindi siguro dahilan na wala silang respeto kay Lot. Hindi lang sila mga paniwala doon sa sinabi niya. In other words, hindi ka panipaniwala. Pero totoo. Dahil nga 4 lang ang naging matwid. So, ginunom ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Actually, 4 na syudad po yun, hindi lang 3. Hindi lang 2. 4 yun. Kasama yung Zoar. Ang problema rito, sabi ng mga anghel, huwag kayong lilingon, kanya. Kahit ano na mangyari, huwag kayong lilingon, kanya. So this is Genesis chapter 19, verse 26. But his wife looked back behind him, and she became a pillar of salt. So pagkakataon talaga niyo, hindi nalungkot si Lot na naging aliging asin ang asawa niya. Pero bakit siya lumingon? Number 1, siya ay ina at meron siya naiwang mga anak doon sa lupain ng Sodom and Gomorrah. At maaaring siya ay nag-aalinlao, nasasayangan sa mga pag-aaring nila. Kaya siya lumingon at siya naging alingasin. So ito'y tinuturo ng Panginoon sa Luke 17 verse 32, remember Lot's wife. Huwag kayong tumingin kanya sa iyong pinanggalingan. Ito po ay may nagtanong, paano sabi ni Pablo, huwag kayong tumingin sa iyong pinanggalingan. Sa Pilipos, meron tayong kasabihan ng hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi pupunta sa kanyang parunoonan. Magkaiba yun. Yung pinanggalingan mong yung hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, walang masama doon. Ang sinasabi lang niya, yung kung wala kang utang na loob, ganyan.
So, tingnan ninyo. Dahil hindi decisive, yung asawa ni Lot, nag-aalilangan siya. So, siya naging aliging asin. Yun po ay si Lot. Yung asawa ni Lot. Ang Israel, so pagkakato si Elijah, sila pinagpipili ng Diyos, ng Elijah, ng Diyos. Kung anong pipiliin nila. Kung sino pipiliin nila, ang Panginoon o si Baal. Dalawa lang, si Panginoon o si Baal. Si Joshua, pinili niyang sumunod sa maglingkod sa Diyos. Sa 1 Kings chapter 18, verse 21, and Elijah came to all the people and said, how long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him. Ganyan. But the people answered him not a word. Wala silang desisyon. Kasi pinarusahan sila ng Diyos. So, dalawa lang. Wait, si Baal ang iniisip niyo tunay na Diyos. Paglingkuran niyo kanya. Kung lingkuran ng Panginoon ng tunay na Diyos, siya yung paglingkuran kanya. Wala silang desisyon. Hindi katulad ni Joshua. Pinili niya maglingkod sa tunay na Diyos. Yung rich young ruler sa Luke chapter 18 to 23. So ito yung mayaman na namamahala. A rich young ruler. Basahin natin. Now a certain ruler asked him saying, good teacher, what shall I do to inherit eternal life? Napakagandang tanong na dapat nating isipin kung tayo mga tao. Paano tayo mamanahin ang buhay na walang hanggan? That's a good question. A question that we need to ask. A question that we need to know the answer. So verse 19, so Jesus said to him, why do you call me good? No one is good but one, that is God. By necessary inference, sinasabi ni Jesus, kung tinatawag mong mabuti kanya, at di sila ang mabuti ang Diyos, so say Diyos. You know the commandments. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not bear false witness. Honor your father and your mother. And he said, yung rich young ruler, all these things I have kept from my youth. Hindi natin alam kung nagyayabang siya o nagsasabi siya ng totoo. That's immaterial. When Jesus heard these things, he said to him, you still lack one thing. Meron ka pang kulang kanya. Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. Kung gusto mo kanyang makapasok sa kaharian ng Diyos, at sinasabi mo kanya na sinunod mo ang mga utos ni Moises, so may isa pang kulang kanya. Ipagbili mo lahat ng ipag-aari at sumunod ka sa akin. But when he heard this, he became very sorrowful, for he was very rich. Nalungkot siya. Hindi siya nakapagdesisyon na mabuti. Dahil mas mahalaga sa kanyang kayamanan kaysa pagsunod sa Panginoon at magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Hindi desisyon. Si Pontius Pilate, na siya sa atin niyang Panginoon, wala siya nakitang kasalanan ginawa ng Panginoon. At kung siya po ay mabuti, palalayain niya yung Panginoon. Kahit ano pang sabihin ng tao, dahil wala siyang kasalanan. Walang kasalanan ng ating Panginoon. Then the multitude, crying aloud, began to ask him to do just as he had always done for them. But Pilate answered them, saying, do you want me to release to you the king of the Jews? For he knew that the chief priest had handed him over because of envy. Bakit sila nainggit sa ating Panginoon? Dahil pag nangangarang Panginoon, siya na may kapamahala. At yung mga pangunahing mga sacerdote, ay hindi. But the chief priest stirred up the crowd so that he should rather release Barabbas to them. Pilate answered and said to them again, what then do you want me to do with him whom you call the King of the Jews? So they cried out loud again, crucify him. Then Pilate said to them, why? What evil has he done? Alam niya walang kasalanan. But they cried out loud all the more, crucify him.
So Pilate, wanting to gratify the crowd, released Barabbas to them, and he delivered Jesus after he had scored him to be crucified. Nagugas siya ng kamay. He compromised. Indecision. Dapat pinalayan ng Panginoon. Pero dahil sa takot sa mga tao, gusto niya manatili ang kanyang pamamahala, he compromised. Katulad ng kahit sinong politiko na makikita natin. Si Felix. Dito po sa Acts chapter 24, verse 24. And after some days, when Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish, he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ. There was a reason about righteousness, self-control, and the judgment to come. Tingnan niyo, reason about righteousness, ang katotohanan. Self-control, dahil yun ang paraan para hindi ka magkasala, and judgment to come. In other words, tayo hantulan. Felix was afraid and answered, "Go away for now. When I have a convenient time, I will call for you." Natakot siya eh. Ang layunin po ng Ebanghelyo ay may pakita niyang tunay nating kalagayan ng mga kasalanan. At ito'y magbigay sa atin ng takot para tayo magsisi at manambalik sa Panginoon. Andun siya sa tamang damdamin, siya natakot kanya, pero hindi yung tamang sunod na gagawin niya. Na siya magsisi, sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa po ay tumakas. Go away for now. When I have a convenient time, I will call for you. Alam niyo, pag sinasabi ng tao yan, hindi niya gagawin yan. Napatatawag ka niya pag meron na siyang panahon. Ang ibig sabihin, ayaw niyang sumunod. Meanwhile, he also hoped that money would be given him by Paul, that he might release him. Sounds familiar, di ba? Politiko noon, politiko ngayon. It's the same. Therefore, he sent for him more often and conversed with him. So, nagkaroon siya ng pagkakataon dahil nakikipag-usap siya eh. But after 2 years, Porcius Festus succeeded Felix, and Felix, wanting to do the Jews a favor, he left Paul bound. Wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa tungkol kay Pablo, wala rin siyang ginawa tungkol sa Ebanghelyo. Naligtas ba si Felix? Wala tayong mababasa. Hindi siya naligtas. Hindi siya sumunod sa Ebanghelyo. Si Agrippa. Pagkatapos kay Felix, pinadala siya kay Agrippa. Acts chapter 26, verse 28. Then Agrippa said to Paul, "You almost persuade me to become a Christian." You almost persuade me. So, ito'y indecision. No? You almost persuade me to be a Christian. And Paul said, "I would to God that not only you, but also all who hear me today might become both almost and altogether such as I am, except for these things." Mayroong pag-asa si Agrippa. Sabi ni Pablo, might become both almost and altogether such as I am. So, para maging Kristiyano ka, siyempre, kailangan makarating din sa you are persuaded. Pero hindi siya gawa ng desisyon, si Agrippa. So, hindi siya naligtas because of indecision. So, ano po ang mga bagay na pwede nating matutunan sa ating pinag-aaralan sa oras na ito? Number 1, we have the power of choice. Pag meron tayong ginawa, it's because it is our choice. Kahit pa sabihin ng isang lalaki, "O po'y pinikot," that's your choice. Pwede kang tumanggi kung gusto mo. So, hindi ko naniniwala sa pikot. Pinili mo magpakasal doon. That's your choice. Meron tayong choice. Pag nagkasal tayo, it is not a mistake. It is a choice na yun ang gagawin natin. So, we have the power of choice. You have the response. You have an accountability for what you choose. Dahil meron kang isip to make a choice. We have the power to choose. Ang Diyos will not make a decision for anyone. Ang tao magdesisyon, hindi ang Diyos. Pwede wag natin sabihin, Papa-Diyos ko na lang kung ano mangyayari sa akin. Hindi pwede sabihin yun. God will not make a decision for you. Otherwise, kung gagawin ng Diyos yun, hindi, huwag na siya mangaral,
Huwag na ipangalibang yan yun. He will not make a decision for us. We will have to make our own decision dahil meron tayong choice. Christ will not decide for us. Sinabi na ng Panginoon kung ano natin gagawin. The Holy Spirit will not decide for us. Sinabi na ng Espiritu Santo kung anong dapat natin gawin. The angels will not decide for us. Loved ones cannot make the decision for us. Kahit ano pa pinag-uusapan. Sino magdidesisyon? Only you, only us can make our own decision. So pagpipili natin ng desisyon na mahalagang sa ating buhay, piliin natin kung ano yung totoo. Piliin po natin kung ano sinasabi ng Diyos. Huwag ang ating sariling kaisipan. Dahil mas probably tayo mapapahamak. Sa Proverbs chapter 14, minsan ang tao, akala niya, ang ginagawa niya tama. At the point na ginagawa niya ay tama. Pero ang resulta noon is disaster. So Proverbs 14 verse 12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Pero ang daan, ang tapos na nito ay daan ng kamatayan. Ang wakas nito ay daan ng kamatayan. So only us can make the decision. Pero dapat piliin natin kung ano yung totoo, kung anong sinasabi ng Diyos, upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Pag tayo patumpik-tumpik sa ating desisyon, magagaya tayo sa mga tao nakita natin na patumpik-tumpik sa kanilang mga desisyon. Sila napahamak. Kung tayo po yung magde-decide and we are decisive at pipiliin natin ng totoo, then tayo hindi mapapahamak, tayo maliligtas. Yan ang kagustuhan ng Diyos. Yung sa 1 Timothy chapter 2, ito po ang ating mababasa. 1 Timothy chapter 2, ang kagustuhan ng Diyos tayo maligtas. So huwag natin sabihin ipa-Diyos natin. Dahil sinabi na ng Diyos kung anong ating gagawin. This 1 Timothy chapter 2, 3 and 4, ito ang ating mababasa. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Sinabi na ng Diyos kung anong ating gagawin, di ba? Kung gusto natin maligtas, kailangan tayong pumunta sa kaalaman ng katotohanan ganyan. Otherwise, hindi po tayo maliligtas. Magagaya tayo sa mga taong almost persuaded, but just almost. Hindi sila naligtas. So kung nakikinig ngayon, kung tayo may pagkakasalang ginagawa o tayo hindi Kristiyano, kailangan natin sumunod sa Ebanghelyo. What is your decision now? Anong decision natin ngayon? Kung tayo po'y Kristiyano, kailangan tayo magsisi. Kung hindi pa tayo Kristiyano, kailangan tayo sumunod sa Ebanghelyo. Ang ating Panginoon, bago siya makat sa langit, ay sabi niya sa kanyang mga lagad, umayo kayo sa buong sanglibutan, mangal kayo sa buong sanglibutan, sabi dito, ang sumasampalataya at mababautismo na maliligtas, tatapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Dalawa, it's a crossroad decision. Do we believe and be baptized and be saved, or not believe and be condemned? God cannot make the decision for us. We have to make our own decision. So ang tanong, what is your decision? So ito po ang ating pangangaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong patsagang pagkikinig. Alam niyo, hindi madali makinig sa totoo. Ako rin, kuminsan, sa malimit na, lalo na pong ito isang araw ng pag-aaral, dumating ka sa punto na inaantok ka habang may nagtuturo. Pero hindi ko maintindihan bakit pagkatapos ng nagtuturo, ikaw hindi na inaantok. Pero habang may nangangaral, ikaw ay inaantok. Yun po ang hindi ko maintindihan po. So, bumati si Oljan Ocampo, good evening po. Si Leonito Torrelisa, na ibagarabi kada kaya aming takabsat. Si Lilia Domingo, good evening everyone. Agosto 12, good evening po sa lahat. Si Silvie Squadra, magandang gabi po Brad. Lordy sa tanang mga kaisuunan. Sa lahat daw po ng mga kapatid. John Aki, good evening po. Ito po yung po nung nagturo sa amin ng music.
si Brother Pablo Aki. Dito ang Lacanlane, magandang gabi po sa lahat. Ibanya Senior Sani, mabiyayang gabi po sa lahat. Joshua Glenn Fiesta, good evening po. Aris Esguerra Bautista, na ibang Arabi Kaabsat. Magandang gabi sa inyong magandang gabi mga kapatid, sabi niya. Nida Villamin, magandang gabi sa lahat. Roberto Marasigan, good evening po Brother Lordy. Florentino Gabaon Garida, alam po niyo, yung kapatid na ito, nagkita kami noong unang panahon. Ngayon, hindi na kami nagkita. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig. At si Agosto 12, sa lahat po sa magandang topic. Brother, sabi po ni Leonito Lisa, may mga pagkakataon na ang isang tao hindi makapagdesisyon dahil akala niya faith is enough kahit wala siyang gawin. Hindi, wala pong ganun sa Biblia. Salvation is not by faith alone. Hindi sapat na ikay maniwala lang. Sapagkat ang tunay na paniniwala ay may kaakibat na pagsunod. Hindi po yung paniniwala sa isip at ikay maliligtas. Ito po yung maliwanag sa James chapter 2. Dito natin mababasa yung salitang faith only, pero taliwas sa pinaniniwalaan ng mga kaibigan natin na naniniwala salvation is by faith alone. Basahin po natin. Sa verse 18, at mga sumusunod. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you see that faith was working together with him, with his works, and by works faith was made perfect? And the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. You see then that a man is justified by works and not by faith only. We are not justified by faith only, but with accompanying works, or obedience. Faith with obedience is salvation. Faith without obedience is dead. So maraming salamat, Brother Nito, sa iyong comment. So tayo po ay magtatapos na sa ating pag-aaral po sa gabi ito. Raging storms of time, its pages burn with the truth eternal, and they glow with the light sublime. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain, towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted, and destroy it they never can. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever, when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it, and to prove it and make it mine. The Bible stands, though
mountains may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Meron pong pahabol na tanong, si Agosto 12. Pangutana, o yun po ay Cebuano for our question. After resurrection po, eyewitnesses po ba si resurrection ni Nicodemus at Joseph o Arimathea? Hindi natin alam. Pero maaari, pero hindi natin alam kung nakita nila na buhay na magaling ang ating Panginoon. Dahil doon po sa 1 Corinthians chapter 15, bilanggit po rito yung lahat na nakakita sa pagkabuhay na magaling ng ating Panginoon. Basahin po natin. Ito basihan natin. Dito po sa verse 3, For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen by Cephas, then by the 12. After that he was seen over by 500 brethren at once, of whom the greater part remained to be present. But after, and some have fallen asleep. After that he was seen by James, then by all the apostles. Then last of all, he was seen by me also, as by one born out of due time. So may maraming nakakita sa pagkabuhay na mugli ng ating Panginoon. Nabanggit yung ibang pangalan. Pwede binanggit si Nicodemus at si Joseph o Arimathea. Nakita ba nila? Maybe. Nakita nila dahil may mga nakakita sa kanya. Ay ba, 500 brethren at once, maaaring kasama sila. Pero definitely, hindi natin alam kung nakita ni na Nicodemus at Joseph o Arimathea ang pagkabuhay na magaling ng ating Panginoon. Probably, pero hindi tayo sure kung nakita nila. Hindi na mahalaga kung nakita nila o hindi. Ang mahalaga kung sila sumampalataya sa Ebanghelyo, sila ay maliligtas. So, maraming salamat po mga kapatid. Tayo po ay kararag tayo kakamsat. Tayo po ay magamputa mga kaisoan. Mabanal, muli kami nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito at sa bawat pagkakataon na binibigyan mo sa amin ng mga aral ng katotohanan. Binigyan mo sa amin ng kapakumbabangan ng aming puso at linaw ng aming kaisipan upang tanggapin namin ng iyong katotohanan. Sa lahat po kami sa Panginoong Jesucristo na sa po ay willing na iwanan ng karangyaan at kalulatian sa langit, magpambaba, magitulad po sa aming mga tao. At naging masunin ka sa kamatay sa krus para sa aming kaligtasan. Nagpapasalamat din po kami sa kapakabambaan ng Espiritu Santo, sinugo ng aming Panginoon, upang may payag ang buong katotohanan. Kami po yung humingi sa inyo ng patulong upang lagi kaming magmaba, tanggapin namin ng aming kasalanan tuwing kami magkakasala, upang kami po ay magsisi at manambalik sa inyo. Dinadalangin po namin ang lahat sa ganitong pagkakataon na aming ingin ng tawad ang ngayong mga pagkakasala sapagkat walang namang kasalanan, bigat para sa Diyos, para sa inyo na hindi pwedeng patawarin. Ama, kami, alam po ninyo na ang mundo ay nasa kasulukuyang kaguluhan at maraming mga tao, pati mga anak, ay apektado ng kagulo na ito. Ito hinihingi namin sa inyo na sana ito ay matapos at maging maayos. At sana manatiling kapayapaan sa aming bayan ng Diyos upang kayo magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Tawarin po niyo kayo sa mga pagkakasala at ang mga bagay ito ay may hiningi sa dakilang pangalan sa Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Sana magkita tayo muli sa muling pagkakataon. Maraming salamat. At tayo po ay